Yes, Margie, pagmalain na ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito po tayo, sis. Good morning. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sa pagpupuri sarap po magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Nakahanda na po ba tayo? Amen. Amen. Hallelujah. Po, nahanda na po tayo kasi nung pa lang tayo ay nagpupuri sa Panginoon ay pinirepair na ng Diyos yung puso natin po. Hallelujah. Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Our scripture text or main verse today is Mark, from Book of Mark, chapter 2, verse 5. So, sabay po natin basahin. Sabi po doon sa verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Why Jesus said to paralytic, "Son, your sins are forgiven you," instead of "you are healed"? Let us pray. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong awa. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkalinga. Narito po kami, Panginoon, at handang makinig ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, mangusap ka, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Magparamdam ka sa amin, maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya. Bisitahin mo kami, Panginoon, sa umaga nito, ang bawat isa. Ako, Panginoon, nagagamitin mo, O Lord, sa umagang ito. Use me for your glory, O Lord. Anoint every word na lalabas sa bibig ko, Panginoon. Hallelujah, for your glory, O Lord. At gagawa ka, Panginoon, ng himala, ng kagalingan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Inner healing, at yun po nga, outer healing, body, O Lord, soul and spirit. Gagawa ka, Panginoon, ng himala sa umaga nito. God, malaya ka, Panginoon, na kumilos sa umaga nito. Give us wisdom and knowledge. And always prepare our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa umaga nito sapagkat tayo ay narito. Isang biyaya ng Diyos na tayo po ay laging narito, nakapasok, nagpupuri sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong topic for today is about forgiveness. Ito sa Bible, ilan po bang beses tayo dapat na magpatawad? 77 times. 77 times. Sino po yung nakagawa ng 70 na kasalanan sa isang araw? Diba? Oh, isang beses pa lang ay talagang nakukundik na tayo kung nakagawa ko ng kasalanan. At isang beses pa lang ay hindi na tayo mapakali. Iko ba? Nasasaktan tayo, naroon yung pag-aalala natin, nandun na nahihiya tayo, di ba? Pero sabi nga, magpatawad tayo 77 times. Oh. According doon sa Matthew 18, verse 21, hanggang 31. The author of the book of Mark is to have been authored by John Mark between 60 to 70 CE, common era, the period from the birth of Jesus Christ when the Christian calendar starts counting years as AD. The book of Mark or Gospel of Mark is a New Testament book written for Gentile converts and Roman believers. Its primary purpose is to emphasize that Jesus is the Son of God. Para ipakilala na tunay ang ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Jesus spoke to paralytic and to scribes who were sitting there and reasoning in their hearts. According to Mark 2, verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. No? Doon po sa Mark 2 verse 1 to 2, basahin po natin.
sabi dito, and again, he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And he preached the word of them. Dumating po ang Panginoong Hesus sa lugar na yun upang magturo ng salita ng Diyos. Jesus teaching the word. At nalaman ng mga tao, may nakapagsabi na nandun ang Panginoong Hesus. So, nagdatingan ang napakaraming tao at napuno ang lugar na yon, ang bahay na yon. At ang bahay na yon ay bahay po ni Peter. So, lagi pong napunta doon ang Panginoon. Doon po siya bumibisita at doon po siya nagturo ng salita ng Diyos sa mga tao. So, nung punong-puno na po yun, meron pong isang paralitiko na nagdi-desire niya na makita ang Panginoon. Siya'y gumaling at meron po siya tatlong kaibigan na, ay 4 na kaibigan na nagdala sa kanya. Hindi po sila makapasok pero gumawa po sila ng paraan upang makalapit sa ating Panginoon. Sa umaga po ito, meron po bang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Panginoon? Ano po yung ginawa nating paraan para makalapit ngayon sa presensya ng Diyos? Bawat isa, nagsisika po tayo. Meron po dyan, bago po pumunta sa church, merong mga dinadaanan, may mga balakid, may mga problema. Pero nakikipaglaban po tayo para lalo tayo at magpatuloy tayo, makalapit tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Sa pagbangon ko bigat na ng katawan ko, parang ayaw pumunta sa church. Pero nakikipaglaban po tayo kasi alam natin na kay sarap sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So doon po sa Mark 2, verse 2, 5, 6, 7, and 8, pakibasa po natin. Sino po yung nais na magbasa? 2 hanggang 7. So Mark 2, verse 2, 4 hanggang 7. Mark 2, verse 2 to 7. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bunga ng kanyang kinaroroonan, at nang iyo'y kanilang masira, ay hinihugos nila ang higaang kinahihiligan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi sa lumpo, "Anak." Mark 2. Tama ate. Oh, sorry. Tama. Hanggang 7. 7. 2, 5 to 7. Amen. Pakibasa. Mark 2, verse 4 to 7. 2 to 7. Mark 2, 4. From verse 2 to 7. Yeah? So many people came together that there was no room left, not even out in front of the door. Jesus was preaching the message to them when 4 men arrived carrying a paralyzed man to Jesus. Because of the crowd, however, they could not get the man to him. So they made a hole in the roof right above the place where Jesus was. When they had made an opening, they let the man down, lying on his mat. Verse 5. Saying how much faith they had, Jesus said to the paralyzed man, "My son, your sins are forgiven." Some teachers of the law who were sitting there thought to themselves, "How does he dare talk like this? This is blasphemy. God is the only one who can forgive sins." Amen. Amen. Hallelujah. According to Mark 2,
2:7, here Jesus declares that he has the power to forgive sins. A paralyzed man is brought into the crowd room through the roof. Sa roof siya nagdaan kasi puno na. Hindi siya makadaan doon sa pintuan. Crowded. In response to the man's faith, Jesus declares his sin to be forgiven. His sin to be forgiven when challenged by the scribes. Jesus proves his name, yung authority to forgive sin by healing the man. So, pinakita ng Panginoon, pinatunayan, kahit siya minamanipulate, no? Hindi siya pinaniniwalaan, pinakita doon ng Panginoon kung sino siya sa harapan ng mga scribes. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Sa buhay po natin, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kanyang pagkakagaling, yung tayo'y nagpapatuloy. Amen? Amen. What are the lessons from Mark 2:1-12? Una po, yun pong be persistent. Ano pong ginawa noong apat na na tao at yun pong paralitiko. Sila po'y nagpumilit. Hindi sila natakot. Dumaan sila sa bubong. Dinaan nila yung tao sa bubong, yung paralitiko, yung lumpo. Gumawa sila ng paraan para lang sila makalapit sa Panginoon. Bakit nila yung ginawa? Kasi po umaasa sila na yung paralitiko ay gagaling. Nakaranas na po ba kayo ng sa family natin ay mayroong mga may sakit at atin pong sinikap na sila'y dalhin sa doktor? Gumagawa po tayo ng paraan, di po ba? Gumagawa tayo ng paraan dahil may pag-asa tayo, naniniwala tayo na yun ay gagaling. So sila po ay naging matapang. Hindi po nila inintindi kung anong sasabihin ng tao, basta sinikap nila na makalapit sila sa Panginoong Hesus. Sa isip nila bahala na, kung may magaling man, basta aming bubuksan itong bubong para lang maihugos at gumaling yung kanilang kaibigan. May kaibigan po ba tayo na nangangailangan ng kagalingan? At sinabi po ba natin na lumapit ka kay Jesus? Siya ang iyong kailangan para ikaw ay gumaling. Nothing is impossible to God. Be persistent. Lagi tayong magpumilit na lumapit sa presensya ng Diyos. Ano man ang mga hadlang, ano man ang mga distraction, lahat tayo nakakaranas niyan. Magpumilit tayo, pagpatuloy tayong lumapit sa Panginoon. Are we quick to quit when something isn't important to us, or we are persistent because we know how much our persistence means to our friends? Magpilit tayo. Magsikap tayo na laging lumapit sa presensya. Sa paano pong paraan? Sa pag-aaral, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbabasa, ang pakikinig. Dahil nga po may kapangyarihan ng salita ng Diyos, mararanasan po natin na tayo aantukin. Tayo itatamarin. Kasi yung distraction, mula po yan sa wicked spirits, sa evil spirit. Kaya po nararanasan natin yan. We are in battle. Nakikipaglaban po tayo. Pag dinampot pa lang natin, inisip pa lang natin yung Bible, nandun na nakikipaglaban na tayo. Kaya lagi po maging mapagpumilit po tayo na makalapit sa Panginoon at laging matuto. Sabi po dito sa Mark 2 verse 4,
Sabi dito, and when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. Gumawa siya ng paraan. Gumawa sila ng paraan. So persistence. They make a way. Meron silang pag-asa. Umaasa sila, nagagaling, kaya nila ginawa yun. Naging matapang sila, naging boldness sila sa kanilang ginawa. Dahil meron silang ginugol, may pinupoint sila doon. Ang kagalingan ay makamtan. Naniwala sila. Meron silang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sin is the cause of all pains and sicknesses. The way to remove the effect is to take away the cause. Pardon of sins strikes at the root of all diseases. Yung pong kapatawaran ay nag-aalis at nagbibigay ng kagalingan. Jesus is the two kind of diseases to the paralytic. Yun pong spiritual sickness at yung pong physical sickness. Ang alam po nung apat na tao na nagbaba doon po sa paralitiko ay paralyzed lang siya. Pero kita ng Panginoon kung ano ang pinagmulan, kung ano yung root, kung ano yung dahilan kung bakit siya naging paralitiko. Kaya sinabi ng Panginoon, Son, your sins are forgiven. Amen. Forgiven. Bakit po? Kasi yung cause ng kanyang sakit ay dahil sa kasalanan. Kailangan niya ng kapatawaran. Kailangan ipaunawa dun sa paralitiko na siya'y makasalanan, na siya'y nakagawa ng kasalanan, at siya'y magsisi, at siya'y pinatawad ng Panginoon. At doon pa lang, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po kikilos ang kapangyarihan ng Diyos kung tayo po ay hindi naghahambol o humihingi ng kapatawaran, because the prayer or forgiveness is the key to heal us. Meron po mga katulad po yan ng frame or ng album. Ano po? Yung inner healing, kailangan ng tao. Kapag po yung album, di po ba marami tayong mga picture sa album? Pag inopen po natin yun at ating binalik-balikan, meron dong good and bad memory. So kapag nakita natin yan, maalala natin yung mga bad memories. Maalala natin yung mga good memories sa buhay natin. At kapag nakita natin yung ating mga picture, naalala natin yung mga kasalanan, yung mga masasakit na nangyari sa ating buhay, at tayo po'y nasaktan. So hindi pa po totally healed. Meron pa pong sugan doon. Kaya po lahat ng mga bad memories natin sa isip, sa puso, body, soul, and spirit, ang Diyos lang, ang Panginoong Yesus lang makapagpapagaling nun. Hindi po natin kaya yan. Tayo po'y nakikipaglaban. Nakikipaglaban tayo, gumagawa po tayo ng mabuti, sinisikap natin makasunod sa atin pong Panginoon, sa sarili nating kakayanan, pero sa tulong po ng Diyos, tayo pong lahat nakikipaglaban. By the grace of God, tayo po'y nagtatagumpay. By the grace of God. Kaya po tayo narito. Kailangan natin, kailangan ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoong Yesus. Yan po yung kailangan natin. Minsan nagtatanong po tayo sa sarili natin, bakit kaya nagawa ko yung bagay na yun? Ayaw ko namang gawin yun. Ayaw ko namang gawin yun sa Kanya. Pero bakit nagawa ko? Kasi po, tayo po'y nakikipaglaban. At sabi nga, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Kailangan natin yung pagpapatawad. Kailangan natin na, sabi nga, magpatawad at pagpapatawad.
Paralytic need spiritual and physical healing because he believed his sin is forgiven. Then, healing. No, yung pong kagalingan. To be bold, no shame. Hindi po sila nahiya nung binaklas nila yung bubong. Yung kinat nila yung bubong. Hindi po sila nahiya. Kasi alam nila na ang paralytic, kapag lumapit sa Panginoon, posible na ito'y gagaling. Fearless. Have desire to come to Jesus. Have faith in Jesus. Have hope to heal. Have trust to His power. Ito po sa Mark 2 verse 8, pakibasa po hanggang 12. And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, Why do you question these things in your hearts? Verse 9, which is easier to say to the paralytic, Your sins are forgiven, or to say, Rise, take up your bed and walk. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, Rise, pick up your bed, and go home. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, We never saw anything like this. Amen. Amen. God bless you, Pastor. Friends, thank you. So sabi doon na nag-trust siya sa Panginoon. Nag-trust siya sa kapangyarihan ng Diyos. Have trust His power. Focus in Jesus' words and promises. Naniniwala sila sa pangako ng Diyos. Nagtitiwala sila sa magagawa ng Diyos. Even a lot of distraction around, always focus, and the paralytic was healed because of faith. Naniwala siya. The scribes manipulate Jesus, but Jesus focused to His work and show His authority and power to forgive sins and as Son of God. So ipinahiya ng Panginoong Hesus mga scribe na nagmamanipulate, nagmamaliit sa kanyang kakayanan. Pinahiya ng Panginoon. Pinakita niya, pinatunayan ng Panginoong Hesus na siya ay makapangyarihang Diyos. Na siya ay tunay na anak ng Diyos. Nagpapagaling at nagpapatawad sa mga kasalanan. So doon po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So kaya nga ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ipakita sa atin, sa mundo, ang tunay na pagmamahal mula sa Ama. Amen po. Sa Matthew 6 verse 14, verse 15, pag-ibasa po natin. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. Amen. So, kinakailangan po, ito po ay nasusulat. It is written on the Bible. Na kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Napaka-essential, kinakailangan, dahil ito yung nasusulat sa salita ng Diyos. Amen? Sabi nga ay 77 times yung forgiveness. Dalawa pa lang, isa pa lang, no? Hindi na tayo mapakali. Isang kasalanan pa lang na nagawa natin. Hindi na tayo makatulong. Gano'n pa kaya kung mag-ipon ng mag-ipon? No? So, i-apply po natin yung pong application ng pagpapatawad. Dahil required po ito talaga sa mga Kristiyano. Kung nais natin makapasok
sa kaharian ng Diyos. Malayang makapagpuri. In His kingdom, there is love. In His kingdom, there is joy. There is peace. There is kindness na dapat mag-manifest sa buhay ng mga Kristiyano. There is forgiveness. There is patience, kindness, goodness. There is faithfulness, meekness, long-suffering, and self-control. There is self-control na dapat mag-manifest sa buhay ng mga Kristiyano. Na minsan, talaga pong nawawala sa atin yung pong self-control. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na nagpapaalala sa atin. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon na nandyan yung kanyang salita. Nandyan yung Holy Spirit. Nagkukonvict. Anak, basahin mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Katulad po ng larawan, doon po sa album, na kung ating aalalahanin na meron pang sakit, kung sa puso natin meron pa tayong nararamdaman sakit, ibigay natin sa Panginoon. Tayo'y pagagalingin. Tulad ng paralitiko. Spiritual man ito o body healing na kailangan natin. Kaya yan pagalingin ng Panginoon. Surrender all to God. Surrender all to God. Ito yung nais ng Diyos. Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Pagpatuloy tayong lumakad. Move forward. Move forward. At hindi po backward. Muli tayong pananariwain ng Panginoon. Kung ang feeling po natin ngayon ay dryness tayo. Kung nadadry tayo, didirigin po yan ng Panginoon. At tayo muling bibigyan ng panibagong bunga. Panibagong lakas. No? Dito po ay tinukoy ng Panginoon kung ano yung root. Hindi po niya inalis yung bunga. Doon po siya nag-focus sa root. Kung ano yung ugat. Kaya sabi ng Panginoon, Son, your sins are forgiven. Pinatatawad ka ng Panginoon. Pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan. Sa oras na ito, pinatatawad ka ng Diyos. Come to Jesus. Sabi po doon sa John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Hindi tayo itataboy ng Panginoon kung tayo ay tapat na lumalapit sa Kanya, sa Kanyang presensya. Dahil ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay mahabagi. Ang Diyos ay mapagmahal. Hindi niya inilaan yung hell sa Kanyang mga anak, sa mga tao, kundi ito inilaan niya sa dyablo na nandadaya sa mga tao. Kaya wag tayong lalayo sa Panginoon. This is my encouragement. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Hindi niya tayo itataboy. Sa oras na tayo ay lumalapit. Mararamdaman natin. Noon nakaranas ako na matinding pagsubok sa buhay. Matinding sakit na talagang halos aking ikamatay na hindi niyo po nalalaman. Pero nagpakatatag po ako. Nagpakatatag ako. Iniiyak ko lahat sa Panginoon. After nun, na ako ay matapos sa aking pag-iyak, ako'y lumabas at maginhawa na ang aking pakiramdam. Binago ko ng Panginoon. At binigyan ako ng katatagan. Lahat ng sakit na ito na aking naranasan noong mga nakalipas, ito'y nagpatatag sa akin. Kaya ako ngayon ay nakatayo sa inyong harapan, naglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ko na wala akong ibang sasandikan, kundi tanging ang Panginoon lamang. Tanging ang Panginoon lang. Lahat pinurubay ng Panginoon. He is my provider. He is my comforter. He is my healer. Our healer, your healer, our healer. Our God. Just trust to the Lord.
God is a loving Father. In Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga pananampalataya na hindi natin nakikita, God bless you. Mga pananampalataya na hindi natin nakikita yung pinaniniwalaan natin. May mga bagay na tayo nakikita at ating pinaniniwalaan. How much more yung mga bagay na hindi natin nakikita mangyayari. Dahil alam natin na ito'y sabi nga, pinaniniwalaan natin na gagawin ito ng ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. In Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Kahit anong sabihin mo, para lang ibon na lilipad-lipad na hindi makadako sa puno. Katulad ng mga salita na walang pananampalataya. Sorry, parang ibon na lilipad na hindi na makadako doon po sa puno. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ano yung mga reward na yun? Bigyan niya tayo ng crown. Crown of glory, crown of joy, ranasan natin yung mga kagalakan sa ating puso na hindi po nawawala. Huwag nating hayaan na ito'y nakawin ng diablo na yung kagalakan ay mapapalitan ng kalungkutan. Huwag nating hayaan. Sabi nga, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Huwag nating hayaan. Magbantay po tayo. Kapag sabi nga, kung alam lamang ng may bahay, kung kailan darating ang magnanakaw, no, hindi niya yun hahayaan na pasukin ang kanyang bahay. Ano po yung bahay na sinasabi doon, yung ating katawan, yung ating buhay, yung ating isipan, yung ating puso. Kung alam natin kung kailan dadating ang magnanakaw. Kasi hindi natin alam na dadating yung magnanakaw, di ba? Mga pumaplano sa labas ng ating buhay. Mga nagtatangka sa ating buhay. Kung alam lang natin, tayo magbabantay para hindi mawasak ang ating buhay. So trust in the Lord. Trust in the Lord. So sabi dito, but now it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of God. And those who diligently seek Him. Kapag tayo lagi nagsasaliksik ng salita ng Diyos, marami tayong matututunan, lalo tayong lalakas, lalo tayong sisigla. Pero kapag hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nalalayo na tayo sa prayer at sa salita ng Diyos, dati yakap-yakap natin yung Bible natin, pero makikita natin nandun na pala sa paanan natin, no? Sabi nga, tayo ay napapalakas ng salita ng Diyos. Tayo ay parang puno nakatanim sa tabing batis na masagana. No, yung mga dahon ay masisigla. Malulusog ang mga dahon, hindi nalalanta. Kasi kapag nalanta na yung dahon, unti-unti, malalaglag na yun. Malalaglag na yun. So, kaya kailangan lagi tayong, sabi nga, nakatanim sa batis na may tubig. Yung tubig na yun ay malinis na tubig. So, in James 1:6, but let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Ano kung hindi sabihin nito? Hihingi tayo na may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Kasi po kapag nag-aalinlangan tayo para lang yung pong wave, yung pong alon sa dagat na tinatangay lang ng hangin. Kapag humihip ang hangin, doon ka. Tapos pag wala na, babalik na uli sa dagat. Ibig sabihin, yung buhay ng tao kapag nakasama ka sa isang taong sabi nga ay may mabuting puso, doon ka. Kapag meron naman na isa na hindi magandang babalik na naman doon sa dating buhay. Parang tinutulak-tulak ka lang. Wala kang isang, yung bang hindi ka nakatayo sa talagang matibay na sandigan. No? So yung depende lang kung saan dumako yung hangin, doon ka tatangayin. So
So, kailangan nakatayo tayo sa tamang pundasyon. Yun po yun. Sabi dito, but let him ask in faith, with no doubting. Kahit nag-iisa ka, basta may pananampalataya ka sa Panginoon, lalakad ka. Na may pananampalataya, lalakad ka matagumpay. Because we are victorious in Christ. Amen po? Hallelujah. So, pagpapatawad ang susi upang ang pagmamahal at pagpapagaling ng Diyos ay ating makamtan. Amen po? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka ang aking Diyos. Hallelujah. Dahil kami, Panginoon, nagkakapakumbaba. Sa oras na ito, alalahanin natin kung sino yung mga tao na nakasakit sa atin. Alalahanin natin kung sino pa yung mga tao na kapag nakikita natin, tayo'y nasasaktan pa. Yung mga nakaraan, yung mga nakalipas na nararamdaman pa natin yung kirot kapag naalala natin yung mga bagay na yun. This is the right time. This is the right time to surrender everything to God. Hallelujah, Jesus. Kung nais natin ang pagbabago, ang Panginoong Yesus lamang. Sa Panginoong Yesus lamang yan matatagpuan. Surrender everything to God. Hallelujah, Jesus. Kausapin po natin sa oras na ito ang Panginoon. Humingi po tayo ng pagkatawaran. Nais nating lumakad na wala pong balakid sa ating buhay. Ito po yung time. Kausapin natin ang Panginoon sa oras na ito. Panginoon, sa oras na ito. Humingi kami, Panginoon, sa katawaran. Narito kami, Panginoon, sa iyong harapan at nagpapakumbaba. Siya sa ating Panginoon, ang buhay. Mula ulungan ka ng kakan, Panginoon. Body, soul, and spirit, O Lord. Ng aming will, ng aming emotion, O Lord. Cleanse us, O Lord, with your holy blood. Wash us, O Lord. Make us brand new, O Lord. Amen. Never same, O Lord. Hallelujah. Kaya po kami, Panginoon, ay narito, O Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salita mo, dakilang Diyos, na nagbigay ng encouragement, na nagpalakas sa aming puso, Panginoon, sa aming isipan, na magkaroon ng strong desire, Panginoon, na lalo pang hanapin ang iyong presensya. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pagtutuwid, O Lord. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong lakas, panibagong sigla, na kami ay lalakad na may pananampalataya, magpapatuloy, Panginoon, tulad ng hagila, O Lord. Lalakad na hindi manghihina. Maraming pong salamat, Panginoon, sa panibagong sigla, sa karunungan, O Lord, sa bunga ng iyong banal na Espiritu, na lagi ito mag-manifest, makita, ang liwanag mo ay mag-shine, Panginoon, magliliwanag sa aming buhay. At bawat tao, Panginoon, na aming malapitan ay magliliwanag, makikita ang liwanag sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa kaligtasan, Panginoon, na aming nakamtan, sa kagalingan, O Lord, spiritual healing, O Lord.
salamat sa pangalan ni Jesus. Sabi po dun sa Ephesians 3:20-21, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. And Psalm 32 verse 1, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. And 2 Corinthians 13 verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. God bless you all. Amen. Amen.